punong kahoy ay mabuti ang bunga, at ang masamang punong kahoy ay masama ang bunga. Okay. Sa bawat magsasaka or sa bawat tao na pag nagtanim ng isang puno, anong ini-expect ko nila or what's the reason why na nagtanim ang tao ng isang puno? Di ba ba? Dahil nag-expect po siya sa magiging bunga ng puno na yon, no? At hindi lang siguro siya magtanim ng masamang puno, dahil pag masamang puno itatanim mo, masama din ang anihin mo. Siyempre, good na fruit ang nais mong magiging result ng tinatanim mo. Amen po ba? Na. And sabi nga doon, hindi natin makikilala ang isang puno kung ano siya sa pamagitan na ng kanyang branch o kanyang punuan. Di ba ba? Minsan, makilala po natin siya sa dahon. Pero may mga puno, no? O mga halaman na pari-pariw ang dahon. Alam mo ba, may tanim ako dyan na ang bulaklak niya is violet. Ang dahon nun, kagaya ng dahon ng strawberry. So kung magtabi sila ng strawberry, hindi mo alam kung asan dito yung strawberry, asan po dito yung bulaklak. Mayroon din isang mani. Yung mani, may isa din ako nagtang wild na halaman na parang mani talaga. Yung sanga, ganyan, dahon, pari-pariw talaga at bulaklak. Pero hindi po siya bunga or nagro-rots, no? Kasi ang mani, hindi man bunga, rots po siya. Hindi po siya nagro-rots ng mani kasi hindi nga siya mani. Pero pareho po silang mani. Ganon din po yung punong malalaki. Marami pong punong malalaki, almost na magka-relate ang kanilang mga dahon. Pagdating sa bunga, magkakaiba ang mga bunga po nila, no? Yung avocado, yung star apple at saka yung mangosteen. Pareho po silang medyo violet ang kanilang dahon, pero mas malaki lang yung sa mangosteen, no? So, yung rambutan at saka ano ba yung kapareho ng rambutan? So, magkapare-pareho yung mga dahon, kaya hindi tayo pwedeng maka-base din sa dahon kung anong klaseng puno yung puno na yon. Maliban, mag-base po tayo sa bunga, dahil kung ano ang bunga, siya nga talaga yung puno na yon. Hello? Ganon din po sa ating buhay spiritual, no? Sa ating buhay spiritual, kung anong nagiging bunga po natin, doon makikita kung anong klase tayong pagkakalim sa atin, no? So ngayon, pag-aralan po natin, hindi tayo mag-focus sa bunga, mag-focus po tayo mula sa pagtanim hanggang sa pagbunga. Dahil kung paano sa itanim, kung paano sa nagsimula ng kanyang pagtatanim, o paano sa itinanim, ganon din po ang result ng kanyang magiging bunga. No? So, ibig sabihin sa pagtanim tayo mag-start. Okay, buksan po natin ating mga Biblia sa Matthew 13, verse 24 to 26. No? Matthew 13, verse 24 to 26. Okay, magbasa lang kayo dyan sa scripture sa screen. Magbabasa pa ako sa Tagalog. Na, sinabi po sa Tagalog, sinabi ni Jesus, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghahasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Verse 25, nang matutulog na ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masamang binhi sa bukid na yon at umalis. 26, tumubo ang trigo at namunga, lumitaw din ang masamang damo. So dito po sa nabasa po natin, nakita po natin dito, ang may-ari ng lupa naghasik, no? Or nagtanim. Ito sa paghasik at sa pagtanim, magkaiba po siya, ha? Ang pagtanim po pwede pong nagbungkal sa tapos tinusok. Ang paghasik ay sinabwag, no? Sinabwag-hasik po yun, no? So dito kasi ang trigo kasi is hinahasik, ang palay is hinahasik, ang mais, tendency din mais na tinutusok or kasi pag sinasabog kasi mais wala po siyang direction, no? So yun po yun. Okay, so ang mapapansin po natin dito, dalawang klase ang nagtanim. Di ba? Una po doon ang may-ari, pangalawa po doon ang nakikiagaw lang ng lupa upang magtanim, na. So, ang may-ari po, dahil siya po ang may-ari ng lupa, siyempre hindi siya po magtatanim ng masama na tanim. Magtanim talaga siya ng mabuting tanim. Hello? No. Ngunit sabi nga, pag nung natulog na po yung nagtanim o naghasi, no, ng magandang binhi, ang kaaway ay pumunta din para makitanim. Pero ang tanim niya ay hindi mabuting binhi, kundi masamang binhi. No. Dito po makikita po natin, no, ang
may-ari at ang tunay na may layunin sa pagtanim, mabubuti lahat ang kanyang mga itinanim. Pero yung nais na mangagaw ng lugar na tinataniman, hindi po siya magtatanim mabubuti dahil hindi maganda ang kanyang attention, ang kanyang intention upang sirain ang tinanim ng unang nagtanim. No. Ngayon, pareho pong tumubo ang mga itinanim. Pareho po silang tumubo. So makita po natin yung itinanim ng mabuting itinanim yung may-ari, no? Yung anyang itinanim, tumubo po siya ng mabuti, tumubo po siya ng trigo, no? Kung saan, yung kanyang tinanim, ini-expect po yun na pag-aanihan po siya ng mapakinabangan. Amen? Mapakinabangan. At yung nagtanim ng masama, ano ang purpose ng kanyang pagtatanim po doon? Upang agawan yung mabuting tanim, upang sipsipin yung para sa mabuting tanim, upang giitin yung mabuting tanim. Ngayon mga kapatid, ito po ang para sa bawat isa po sa atin. Lahat po tayo tinanim na mabuti ng Diyos. Amen? Mabuti ang pagtatanim ni Lord sa atin. Kasi tayo po, sino na nagtanim po sa atin? Mabuti ang nagtanim sa atin. Amen po ba? Naniwala po kayo na mabuti ang tumanim sa inyo? At dahil mabuti pang nagtanim sa inyo, nag-expect ang nagtanim po sa atin na nagiging mabuti din po tayo. Pero magkaminsan, anong dahilan na nagigiit po tayo, dahilan na apektuhan tayo, nagkakataon din na minsan, sabi nga ni Sir kanina, naranasan namin din na medyo nagsimplang sa aming paglilingkod, di ba? Naranasan din namin na medyo tagilid yung aming paglakad sa plano ng Ginoo, no? Pero salamat sa Diyos na kami ay nanumbalik. Ganon din po sa bawat isa sa atin. Hindi po perfect ang paglakad natin sa layunin ng Diyos. Hello? Naniwala pa kayo? Alam niyo kung bakit? Dahil po, no, si Satanas, no, nagtatanim po siya ng masamang binhi kasama po natin. Upang yung mga binhi na hindi magaganda, siya yung po na gigiit sa atin, yung magdidistract sa atin, no, sisip-sip ng para sa atin, di ba? Yun po ginagawa ako. Kaya nga po, kung titingnan po natin ang dalawang halaman na magkasabay po sila na tumubo, mag-itan yan sila, magkarira yan sila kung sino mauna o sino lalaki sa kanila. Ganon po ang ginagawa ng dawag or ng matinik na halaman. No? Pero, mga kapatid, yung itinanim ng mabuti ng Diyos, hindi niya po yun hinahayaan. Hindi niya hinayaan. Pero yung itinanim na masama, sabi nga doon, kung mabasa po ninyo kung mabasa niyo pong ano doon, sabi nung nag-alaga ng lupa, sabi niya, Panginoon, di ba mabubuti yung tinanim mo? Bakit may tumubo na mga dawag? Ano bang gagawin namin sa kanila? Amin po ba sila bubunutin? Ang sagot doon, huwag mo siyang bunutin kasi baka pag binunot mo, masasama yung mabubuting binhi. Hayaan mo hanggang sa pagdating ng anihan. Kasi sabi niya doon, pagdating ng anihan, unahin na anihin yung mga masasamang butil at sabi niya doon, itapon sa isunugin. Pero yung mabubuti, sabi niya, dalhin sa aking kamalig at magsilbing pagkain, parang gano'n, no? So yun po, hindi po siya hindi po at pinutol kagad or tinanggal. Ganon din po sa buhay natin mga kapatid, sa paglakad po natin sa ating Panginoon. May mga kiskisan, may mga hindi magagandang sitwasyon, no? May mga bagay po na nag-aagaw sa ating atensyon sa ating Panginoon. Pero gaya po ng trigo, na napili po siya, din po siya, pinilit niya po na magiging, manatili po ang pagkakatanim sa kanya, na magiging kalugod-lugod, na magiging makunan po siya ng halaga sa nagtanim po sa kanya. So nakipag-indisan din po siya. Ganon din po sa atin. Dapat iporsige po natin ang ating buhay Kristiyano na kung saan, na hindi po natin, bibiguin yung nagtanim po sa atin na mapupulutan po tayo ng magandang halaga, magandang ani para sa nagtanim po sa atin. Amen? No? Sabi nga ni Lord, marami kayong maranasan sa sanlibutan na kaguluhan, kapighatian, pero sabi niya, lakasan niya yung loob dahil napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, ibig po sabihin, lahat na ng sa Panginoon magtatagumpay sa anumang circumstances na ating maranasan. Hello? Magtagumpay po tayo. Dahil ang
katuruan na basta na lang tayo mawawala. Bagkus, iingatan niya po tayo at tulungan niya po tayo na makakapag-overcome po tayo sa mga struggles na ginawa ng kaaway sa buhay po natin. Tandaan natin sa pagtanim sa atin, may kasabay po siya na itinanim din si kaaway. Amen. Ngayon, ang tanong ko sa atin, sigurado ka ba talaga na ang mabuti o may-ari ng lupa ang siyang nagtanim sa atin lahat? Sigurado ba tayo na siya nagtanim sa atin? Si Lord nagtanim sa atin? Amen? Dahil kung sigurado po tayo na si Lord ang nagtanim po sa atin, focus po tayo kay Lord. Wala pong magagawa ang tinanim ni kaaway sa landas po natin upang mawala po tayo kay Lord. Amen po ba? No? Kaya tandaan po natin, si Lord ang nagtanim sa atin. Pangalawa, sa 1 Corinthians 3:6-8. Sabi po dito, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Panginoon ang nagpapalago. 7. Hindi mahalaga kung sino ang nagtanim o nagdilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. 8. Ang nagtanim at nagdidilig ay pareho lamang na manggagawa. Bawat isa ay gantimpalaan ayon sa kanyang pagpapagal. Okay. Kanina sa una po, ang Diyos ang nagtanim. Pangalawa po, ang Diyos ang nagpapalago. Na, kung ang Diyos ang nagtanim sa atin, siya din po magpapalago sa atin. Amen. Hindi ang tao. Hello! Ang tao po, trabaho ng tao, mag-alaga, magpakain, magdilig, di po ba? Pero, si Lord pa rin magpapalago sa atin. Yun ang tandaan po natin mga kapatid. Ang mga tao sa kapaligiran natin, na-encounter natin sa buhay Kristiyano po natin, ginagamit lang po sila ni Lord. Pero ang tunay talaga magpapalago sa atin ay si Lord. Sino man po yung ginagamit ni Lord sa bawat isa po sa atin, ginagamit lang po sila. Pero ang katutunayan, ang katotohanan po talaga, si Lord po ang magpapalago sa atin. Hindi kung sino pa man. Amen? Kaya wag po tayo mag-focus sa tao, mag-focus tayo kay Lord. Dahil kay Lord, siguradong lalago ang bawat isa. Amen? Ang mga tao na ginamit ni Lord, o pwedeng pasalamatan natin sila, no? Igalang natin sila, pahalaga natin sila, i-bless natin sila, pero ang tunay talaga na nagpapalago sa ating pananampalataya ay si Lord po iyon. Kaya mag-focus po tayo sa kay Lord. Sabi nga, fix your eyes unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. Hindi ang tao. Amen? Nagpapalakas lang po sila. Ibig sabihin papalakas, nagdidilig lang po sila sa atin. Nagpapalakas, no? Tawag doon, nagpapakain. No? Papakain kasi yung nag-share ng words of God, nagpapalakas, nag-encourage, pero ang nagpapalago pa rin sa bawat isa po sa atin ay ang ating Panginoon. No? Amen. Sa tandaan po natin, ang Diyos ang nagtanim sa atin, hindi ang tao pa man. At dahil ang Diyos nagtanim sa atin, sa kanyang buhay po natin, ang Diyos din nagpapalago sa atin, hindi sino pa man. At dahil po doon, si Lord lamang makapapalago sa ating pananampalataya at hindi kung sino pa man. Number 3, or pangatlo, mababasa po natin sa John 15, verse 1 to 2. Sabi sa verse 1. Saan na dahil? Sabi sa verse 1. Ako ang verse 1. John 15, verse 1 to 2. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at nililinis niya ang bawat sangang nagbubunga upang lalong magbunga. So nakita po natin dito ha. Sabi ni Jesus Christ, ako yung puno at kayong lahat ang aking sanga. Ngunit ang aking ama, siya yung hardener or gardener. Siya po yung magtitrim sa atin, siya po yung magtatanggal ng mga hindi magaganda sa atin upang magbubunga po tayo. Sabi ko kanina, pag nagtanim ka ng puno, looking forward ka sa kanyang bunga. Di po ba? Ganon din po ang Panginoon. Pag tinanim po tayo ng Panginoon, looking forward po siya sa result ng kanyang tinanim sa atin. At hindi niya tayo hayaan na basta-basta na lang na tayo yung pusa ko, ano yung mga mabunga natin. Kung di, no, ipaprocess tayo ni Lord upang makuhaan po tayo ng bunga na tunay at tapat at karapat-dapat or matamis na bunga, hitik na bunga, at magandang bunga para po sa Kanya. No? Ngayon, i-question po natin.
Kristiyano na ako, bakit nakaranas ako ng maraming mga pagsubok, maraming mga circumstances sa life? Na kahit naman nagsasamba ako, kahit naman nagbabasa ako, kahit naman na nagpipray ako. Dahil mga kapatid, mayroong tinatagdag si Lord sa buhay po natin. Sabi ko pa kanina, sa every sitwasyon na hindi maganda na naranasan po natin, no, may learnings tayong nakukuha po doon. Kasi kasama po yun sa pagmumold ni Lord sa ating buhay. Hindi lang yung Christian life natin, kundi yung personal attitude po natin. Amen? No, kasama po yun. Kasi sabi niya, ang sino mang gustong pumasok sa area ng langit must be holy and perfect like Jesus. Amen? Hindi po tayo perfect ngayon, pero unti-unti po tayo pinupurify ng God. No, ganun po tayo. Nakuha niyo dyan? First ay John 15. No? Translation. Okay. No? Sabi nga, di ba? Ako ang tunay na puno at ng ubas at ang aking ama ang siyang tagapag-alaga. Pinuputol. So, sino ngayon? Alangan bababa dito si Lord para tagtarin yung mga bad habit mo, bad attitude mo, kundi yung mga leader natin, mga kapatid. Hello. Sana maintindihan po natin yan, no? Ang mga leaders po natin, sila po yung mga overseers na ginagamit ni Lord para magbantay sa atin. Pero hindi sinabi ni Lord na perfect po siya, kaya karapat-dapat magbantay siya. Hindi po, leader. Kaya nga, kahit hindi sa perfect, kahit hindi sa ganun kagaling, basta ginawa sang leader, ibig po sabihin, mayroong nakita si Lord sa kanya na potential na po pwede po siyang pangunahan ang kawan ng Diyos. Amen? Alam mo yung doon pagpunta namin sa Bitaogan, sinabi namin kay Kuting. Kuting, pansamantala na ikaw muna ang leader sa kanila dito hanggat wala pang tunay kung sino talaga manguna po dito. Sumagot si Ryan. Excuse me, sabi niya sa akin. Kung si Kuting lang naman, bakit di na lang si Miriam? Sabi ko, bakit? Mas magaling naman si Miriam kay Kuting. Yan ang sabi niya sa akin. Sabi ko, Ryan, wala ito sa pagalingan. No? Lalaki si Kuting at mas may mataas na boses si Kuting. Kung pwede si Miriam mag-share sa inyo, pwede si Miriam magwali din sa inyo, pero yung mag-look after sa inyo po dito, pwede si Kuting. Sabi ko, kasi siya able sa lalaki, sabi ko nga doon. So mga kapatid, wala sa kagalingan ang pagtawag ng Panginoon bilang kanyang leader. Hello, wala. Alam niyo kung mag-focus lang po tayo sa appearance, no? Kasi sa mukha minsan na ano na natin yung tao, na underestimate natin kung ano yung kakayahan niya. So, hindi. Di po ba, pag maliit lang siya, tapos parang astig, ano tayo parang hindi man makakabasag pinggan sa'yo, kaya yan? May alam kaya yan? Ganon po tayo. Pero sa Panginoon, hindi po yung tinitingnan ni Lord. Tinitingnan ni Lord ang puso. Amen, ang puso sa Panginoon. Hindi yung ating appearance, kung gaano tayo kagaling, kung gaano tayo kaastig, kung gaano po tayo para sa atin is able na makapagtayo ayon sa nais ni Lord. Hindi po yun. Kundi yung puso na kahit anong sitwasyon, matatag na nagpapatuloy at nagpapalaga para sa Panginoon. Amen. Yun ang nais ni Lord. No? At yun ang hinahanap ni Lord po sa atin. No? Kaya nga lahat sa atin, bawat sa po sa atin, tinitrim ni Lord para magbunga. Amen? Tinitrim, kaya mayroon tayong pagdidisiplina o pagtutuwid o pagkukurek. No? At nasa atin yung kung willing po tayo. Dahil kung si Lord pa siguro baba dito, no? Mga kapatid dito kung nababasa niyo pang Old Testament, no, ng Biblia, at ang Diyos Ama ang siyang nag-govern, hindi si Jesus Christ sa Old Testament. Pag nagkamali, nagkasala ang tao, anong ginagawa ng Diyos? Pinapatay. Di po ba? Kaya pasalamat po tayo sa atin ngayon na panahon na nasa kay Jesus Christ na po tayo. Kasi puro po tayo grace, puro po tayo, di ba, habag, puro po tayo awa, no? So, extension lagi kasi full of love na ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hindi gaya po sa kanyang ama, no? Kaya nga, binigay niya na yung authority sa kanyang anak na siya yung mag-judge ng mundo. Kasi siya yung nag-alay ng kanyang buhay para po sa atin. Kaya salamat sa habag at awa ng Diyos o ni Jesus Christ sa atin na hanggang ngayon nanatili po tayo sa Kanya. Amen? Na kung saan may reason na kung
paano magpatuloy po tayo at pahalagan ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Minsan bumabagsak lang tayo, minsan sumisimplang-simplang din po tayo, pero hindi nag-give up ang ating Panginoon para po sa atin kasi alam po niya na may ginagawa ang Diyos Ama sa buhay po natin. Amen? Para matuto po tayo. No? Kaya nga ang ating gagawin, maging willing po tayo magpakorek, maging willing po tayo mapadisiplina, maging willing po tayo kung anumang pinapagawa po sa atin ng mga leaders po natin. Dahil hindi man niya tayo utosan, kasama po natin. Amen po ba? No? At dahil po doon, masaya ang Diyos na magpapalago o magpapabunga po sa atin. Na? Okay, sabi po sa Matthew 21, verse 18 to 19. Sabi niya, kinaumagahan, nakadama ng gutom si Jesus, nang siya'y pabalik ng lungsod. May nakita siya na puno ng igos sa tabi ng daan. Nilapitan niya ito, ngunit walang nakitang bunga. Panay dahon, kaya sinabi niya rito, mula ngayon, huwag ka nang magbubunga at pagdakay na tuyo ang puno. Okay. So, kanina sabi po natin doon sa John 15 na ang Diyos tinitrim niya ang isang puno para the more magbunga. No? Pagdating po dito sa Matthew 21, sa Matthew 21, na kung saan naghanap ang Panginoong Jesucristo ng bunga. Sabi ko kanina, ang bunga ang napakahalaga sa harapan din ng Diyos. No? Nandoon na siya nagtanim, nandoon na siya nagpapalago, nandoon din siya na nagtitrim po sa atin. Ngayon, gusto niya hanapan po tayo ng bunga. Di po ba? At nung lumabas ang Panginoong Jesucristo, at may nakita sa isang fig tree or isang puno, at nagutom siya, at nung nilapitan niya, at gusto niyang pumitas ng bunga, wala po siyang napitas na bunga. Puro dahon. Kaya anong ginawa niya? Mula ngayon, hindi ka na magbubunga. Mga kapatid, hindi dahon ang inasahan ni Lord sa atin. Hindi dahon. Dahil walang halaga ang dahon sa aming harapan. Ang mahalaga sa kanya ang bunga. Kaya nga, nagtanim siya para may bungang makikita sa atin, makukuha po sa atin. Diba? Kaya sabi ko, hindi ka magbubunga, mas mabuti na lang sa iyong malalanta. Wala makaisilbi. No? So, nais ni Lord, makitaan po tayo ng bunga. No? Nais ni Lord, no? Na mayroong pagbabago, may changes ang life po natin. Hindi na kung paano ka noon, hanggang ngayon ganun ka pa rin. Hello! Dahil sa mga circumstances, dahil sa mga trouble, dahil sa mga pagsubok na ating naranasan, unti-unti na nababago ang ating buhay sa harapan ni Lord. Ibig sabihin may mga changes. Changes na kung saan the more na nakikita ang Panginoon, the more na nakikita yung inaasahan na bunga ayon sa pagtanim sa Kanya. Sabi natin kanina, ang Diyos ang nagtanim ng trigo, no? At nagbunga sa ng trigo na mapakinabangan. Ganon din po sa atin, di ba? Ang Diyos nagtanim sa atin at nag-expect po siya ng mga bagay na nakapakipakinabang sa Kanyang kaharian. Amen? Habang nandito po tayo sa mundong ito, nais ni Lord nakapakipakinabang yung buhay po natin. Nakapag-encourage po tayo, naging good influence po tayo, di ba? Naging nakikitaan tayo ng maka-Diyos na pamumuhay. Siya may magiging bunga po natin. Amen? Siya yung nakikita sa bunga na siya nagtanim sa atin. Amen po ba? Na si Lord ang nasasalamin sa pamagitan po natin. Maka-Diyos pa kaya yung tao na yan? Siguro kasi tingnan mo, pag nagsalita, mahinahon. Tapos, hindi siya magagalitin. Tapos, kahit na masama yung loob niya, kahit galit siya, nakangiti pa rin siya. Di ba? So, ano ibig sabihin po doon? Siya yung taong may kapayapaan sa kanyang puso. Siya yung tao na makikita mo, tunay na Kristiyano siya. Hello! Pag-ngiti-ngiti naman kayo dyan. Di po ba? Mga anak naman sa Ginoo. Amen po ba? Now, okay. Sa Galatians 4 verse 6, sabi niya, pagkat tayo'y mga anak, sinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso. Ang Espiritong tumatawag sa Kanya na Aba, Ama ko. Okay. Dito po sa Galatians 4:6, ang katanungan po dito, ano ba talaga ang itinanim ng Diyos sa atin? Anong
itinanim. Dahil kung anong itinanim, siya yung inasahan na maging bunga. Kanina, di ba, napag-aralan natin, ang Diyos ang nagtanim, ang Diyos ang nagpapalago, ang Diyos ang nagtutuwid o nagtitrim, di ba ba? Pero natagpuan at ang Diyos naghahanap ng bunga. Ngayon, ano ba talaga ang itinanim ng Diyos? Di ba? Hindi natin nabanggit ko ang tinanim, basta siya ang nagtanim. Dito sa nabasa po natin, ang itinanim ng Diyos sa atin ay ang Espiritu ni Kristo. Amen. Amen? Tinaniman na po tayo ng Espiritu ng Diyos. Amen. At ang Espiritu ng Diyos ay tinanim po sa atin. Ang buhay natin ay maka-Diyos na po, mga kapatid. Amen? Na isalarawan na po. Lagi ang Diyos sa buhay natin. Naging habit natin ang patungkol sa Diyos. Di po ba? Naging daily routine po natin ang patungkol sa Diyos. Sa pagbabasa, no, ng salita ng Diyos, sa pagpipray sa Diyos, no, sa paggagawa para sa Diyos, sa pag-attend sa mga gawain ng Diyos. Dahil makita po natin na tayo po ay mga tinaniman na nang binhi ng Diyos. Amen. Sabi ang kanyang Espiritu, inutusan niya sa ating mga puso. Kaya yung puso po natin, hindi natin pag-aari. Amen? Hindi natin pag-aari ng puso natin. Pag-aari po ito ng Diyos. Kaya dapat ang laman ng puso po natin ay patungkol sa Diyos. Si Lord ang napahalagan. Si Lord po ang naluwalhati sa laman ng puso po natin. Amen po ba? Kaya nga magkaminsan, anong dahilan kung bakit nakagawa po tayo ng mga hindi maganda, nakapagsalita po tayo ng hindi maganda, nakapag-isip po tayo ng mga hindi maganda, kasi hindi magaganda din po ang ini-impact natin or ini-restore po natin sa ating mga puso. Amen? No? Kaya nga, pag once na parang hindi maganda ang puso mo, minsan mas maganda tumahimik ka na. Kasi pag hindi maganda ang puso mo, hindi rin maganda ang lalabas sa bunganga mo. Amen? Kung hindi din maganda ang puso mo, huwag kang gumawa ng mga mabibigat na gawain. No, yung pagdidesisyon ng mabibigat. Kasi sigurado, hindi maganda ang resulta ng pagdidesisyon mo. Kasi hindi maganda ang puso mo. Amen? Pero kung ang puso mo, si Lord, ang siyang nag-occupy ng heart po natin, sigurado, no? Maging yung pag-iisip po natin, maging yung ginagawa po natin, maging yung mga ninanais po natin, ay lahat po yun nakalugod-lugod sa harapan ng Diyos. At yun ang kanyang nais mula sa atin. Kasi yun ang kanyang itinanim sa atin. Amen? So ngayon, dadako po tayo sa Galatians. Okay, sa Romans 5:5 muna. Sabi doon, hindi tayo nabibigo sa ating mga pag-asa pagkat ibinuhos ng Diyos sa ating puso ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng Espiritu Santong ipinakaloob niya sa atin. Totoo yung mga kapatid, no? Sa ating paglakad sa landas na nais ni Lord sa atin or sa ating buhay Kristiyano, may mga desire naman tayo para sa Kanya. Hindi po ba? Gusto ko maging mabait ako na anak sa Diyos. Gusto ko ginagamit ako ni Lord. Gusto ko ay mabigyan ko ng karangalan si Lord sa pamagitan ng buhay ko. Pero magkaminsan na-stumble po tayo, di ba? Magkaminsan medyo, kaya ko kaya Lord, di po ba? Pero nang sabi ni Lord, ang sabi niya po sa atin sa Romans 5:5, hindi tayo nabibigo sa ating hinahangad o pag-asa sa ating nais para sa ating Panginoon. Kasi ibinuhos niya na sa ating puso ang kakayahan upang gawin ang kanyang kalooban para sa atin. Hello? Diba? Kaya natin, kapatid, no? Kaya po natin gumawa para sa ating Panginoon. Kasi nandyan po siya, sinasamahan niya po tayo. Nandyan po siya, hindi niya po tayo papabayaan. Basta, ang mahalaga, naisin natin na si Lord ang mabigyan ng luwalhati sa buhay po natin. Amen? Sa atin po yun. Kung ano yung desire po natin, siya yung pagkakaloob ni Lord para po sa atin. Siya yung pagkakaloob niya. Kaya kung dinidesire natin si Lord sa life po natin, sabi nga, no, kung tayo ang hawak daw sa Lord, may tendency makabitiw po tayo. Kaya pag-pray po natin na si Lord ang maghawak po sa atin at wag na wag niyo po tayong bitawan. No? At pag si Lord may hawak po sa atin at desire po natin na Lord, ano man mangyari, wag mo akong bitawan. Hindi po tayo bibitawan. Amen. Ang sabi nga niya, doon sa, ewan ko sa John 28 tayo. Sabi niya, o John 9 verse 28, sabi niya po doon, sino man
nasa aking kamay, wala nang makakaagaw sa kanila mula sa akin. Diba? No one can snatch them from my hand. Diba? Or sa kamay ng aking Ama sa langit. Sabi doon. Pero, bakit maraming mga Kristiyano ang nawala sa Panginoon? Kasi sila mismo ang gustong umalis sa kamay ng Diyos. Dahil binibigyan tayo ni Lord ng freedom. No, hindi po tayo isang robot na ganyan ni Lord, okay, gawin mo to, gawin mo. Hindi ganon si Lord. Binibigyan niya po tayo ng freedom na gumawa ng gusto po natin. Ngunit, bago po mangyari yung freedom na yan, paramdam na nasa atin ni Lord kung sino po tayo sa Kanya. Kung gaano po siya kabuti po sa atin. Kung gaano niya po kamahal tayo. Kung gaano po concern po siya para po sa atin. Ibig sabihin, bago kahayaan ni Lord na tumayo sa sarili mong pagdidesisyon, pinaranas ka muna ni Lord. Gaya ng bata, di ba? Bago ang bata na matuto tumayo, alam niya na kung sinong mama at papa niya. Alam niya na kung anong gagawin niya na hindi siya mapapahamak. Although dahil nagpa-practice po sa lumakan, na-stumble po siya, pero tatayo pa rin siya kasi alam niya na hindi siya pasagdan, hindi siya pabayaan ng kanyang mamagulang. No, ganun din po tayo sa spiritual, no? Bago po tayo hayaan ni Lord na magsariling tumayo, no? Decision ng mga decision po natin, pinaranas muna ni Lord ang kanyang kabutihan sa atin. Amen po ba? Walang Kristiyanong hindi naranasan ng kabutihan ni Lord. At yung kabutihan ni Lord na yun na tinanim sa kanya, naging experience niya sa presensya ni Lord, siya yung maging gabay po niya upang matuto po siyang pumili kung sinong pipiliin niya sa buhay po. Amen? No? Kaya nga, sabi nga doon, dahil Espiritong itinanim sa atin, bunga ng Espiritu ang hahanapin niya sa atin. Galatians 5, verse 22 to 23. No? So, tinapit na rin to ni Christine, tinapit dito ni Sir kagabi. Sabi po nito, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga bagay na ito. Sa 25, pagkat nabubuhay tayo sa Espiritu, humakbang tayong kasabay ng Espiritu. Okay. Ilan ang bunga ng Holy Spirit na na-mention dito? 9. 9, the fruits of the Holy Spirit, at ang number 1 po doon ay love. No? Bakit naging number 1 ang love? Kanina na-mention ni Melchin ang love. Love cover the multitudes of sin. Di ba ba? Totoo po yun. Dahil kung ang isang anak sa Diyos, no, ang isang Kristiyano, na namuhay ayon sa bunga sa itinanim sa kanya ng Diyos. At kung nangunguna doon ang pag-ibig, sabi nga, nang dahil sa pag-ibig, inalay ng Diyos ang kanyang buhay, o inalay ni Kristo ang kanyang buhay sa atin. Nang dahil sa pag-ibig, ibinigay si Kristo para sa atin. No? So, ibig sabihin, nang dahil sa pag-ibig, kaya ng Diyos gawin ang lahat para po sa atin. Amen? So, ngayon, doon sa bunga, sa fruit of the Holy Spirit, nauna ang pag-ibig. Dahil, no? Nang dahil sa pag-ibig, kaya po natin gawin ang lahat ng bagay, ma. Nang dahil sa pag-ibig, kaya natin magpatawad. Nang dahil sa pag-ibig, kaya natin kalimutan ang mali ng bawat isa. Nang dahil sa pag-ibig, makamove on tayo. Amen? Nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, no? Kaya po natin gumawa ng mabubuting bagay sa kabila na hindi mabubuti ang ginagawa sa atin. Amen? Nang dahil sa pag-ibig, kaya nga number 1 ang pag-ibig. Dahil ang pag-ibig, walang laban dito. Dahil kung ang anak sa Diyos na mumuhay sa pag-ibig, ang lahat ng bagay kayang masolusyonan. Ang lahat ng bagay kayang maayos. Amen? No? Kaya nga, kagabi nga sabi nga ni Rose, sa pag-uusap po natin, alalahanin po natin, nabigyan ba natin ng kaluguran ng Diyos? No? Naluwalhati ba si Lord sa mga pagdidesisyon po natin? No? Sa gagawin po natin? Di po ba?
Naparangalan ba natin ng Diyos? No? So, ganun po sa atin. Kaya nga, napakahalaga ang pag-ibig. Dahil anumang mali ng bawat isa, kung uusad or maghahari ang pag-ibig po sa atin, parang wala lang sa atin yun. Totoo mga kapatid. Alam niyo, sabi ko nga, ako yung tao na mapaniwala. Na? Mapaniwala. Pag hindi maganda pag hindi maganda ang ano mo sa akin, treatment mo sa akin or pakiramdam mo sa akin, nararamdaman ko yun. Pero hindi ako manahan doon. Pag medyo nakasimangot ka, so hindi kita hindi kita tawag doon, ano matawag doon? Yung kalabit-kalabitin or ano tawag doon? Guluguluhin, parang gano'n, no? O pansin-pansinin, no? Kasi kina-consider ko yung heart mo, di po ba? Pero pag kahit nalaman ko na hindi maganda ang iyong kalooban sa akin o masama ang iyong pakiramdam sa akin, pero nakitaan kita na masarap pa rin yung ngiti mo sa akin, lahat po iyon, no? Na kung ano mayroon sa iyo na alam ko, nakakalimutan ko na yun. Amen? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. So yun ang nais ni Lord sa atin, huwag natin panatilihin yung mga bagay na hindi na hindi po kasali doon sa fruits of the Holy Spirit sa buhay natin. Diba? Hindi po natin yan isasali. No? Bagkus, pahariin po natin ang pag-ibig. Dahil sa pag-ibig, no? Lahat na po, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, no? Kagandahang loob, nandyan lahat-lahat po yun. Tapos ngayon, nag-e-end po siya sa anong words? Ang nine fruit of the Holy Spirit, ano yung last? Self-control. Ito na mga kapatid, kung may pag-ibig ka at may self-control ka, naging mapayapa ka. No? Alam mo, kung may pag-ibig ka, nandun naman din si Lord, si Jesus Christ, may pag-ibig talaga, pero nagagalit pa rin siya. No? At sa palagay natin kaya, nung pinataob niya yung mga paninda po doon sa templo, wala siyang self-control. Kaya naputaob, nagwala naman siya dito. Alis kayo dyan. Paglalayas sila, wala siyang self-control. Not? Mayroon. Gusto niya lang ipakita na hindi siya masaya sa ginawa ng mga tao sa kanyang templo. Amen? No? Ganun din po sa atin. No? Magkaminsan, may mga tinataob si Lord sa life po natin. Dahil hindi siya masaya sa buhay po natin. No? Pero nais pa rin ni Lord na makita yung self-control sa atin. Ibig sabihin makita yung self-control, hindi na tayo masyadong nagpapasailalim sa init ng ulo, hindi na tayo masyadong nangunguna sa gulo, no? Kasi may self-control na po tayo. At una sa lahat, nangunguna sa atin ang pag-ibig ni Kristo. Amen? Okay. Kaya nga po, diba, doon sa verse 25, basahin ko ulit, pagka nabubuhay tayo sa Espiritu, humakbang po tayo kasabay ng Espiritu. No? So, pag sumakitan o pag naisin po natin, no, na maipamumuhay po natin ang pag-ibig ni Kristo sa buhay po natin. Kanina, diba, una, pag-ibig natin sa Diyos, pangalawa, pag-ibig natin sa kapwa, pangatlo, pag-ibig po natin sa ating mga ginagawa. Sa mga trabaho, mga kapatid, kung hindi mo iniibig yung trabaho mo, hindi ka tatagal dyan. Sa mga estudyante, kung hindi mo minamahal yung pag-aaral mo, magbulakbol ka. Amen? So nakakalaga po yung sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng bagay, maghahari ang pag-ibig sa atin. Amen? Kung hindi mo rin mahal ang pag-church, hindi ka maglahutay sa pag-church. Alam mo, ang lahutay, amen? Yung magpatuloy, ano ba lahutay? Perseverance, perseverance daw, no? So, walang tiyaga, hindi ka magtatiyaga pag hindi ka, tawag doon, no? Kung hindi ka napangunahan ng pagmamahal no, sa ating ginagawa. Maging din po sa mga ministry ng Panginoon, no? Nais ni Lord na tayo po ay mahalin po natin. Kung mahal natin si Lord, dapat mahalin din po natin ang bawat mga ministry ni Lord. Sinabi ko di po ba, ang ministry tinayo ni Lord hindi sa mga tao sa labas,
Ang ministry, tinatayo ni Lord para po sa atin. That's through the ministry, ito po yung ginagamit ni Lord. Mapipit po tayo, ma-equip po tayo, matitrain po tayo. Di ba ba? Sa ministry po, sa mga ministry, hindi enough yung ma-attend lang po tayo ng Sunday. Kasi sa Sunday, umupo ka lang dyan. Nanganganga ka pa nga, pero who knows, no, ang iyong mind wala po dito. Pero sa ministry kasi, nabibigyan ka ng responsibility, di po ba? Nabibigyan ka ng pagkakataon na mahasa mo yung pagkakilala mo sa Diyos mo. Mahasa mo yung pinag-aralan mo sa salita ng Diyos at may bahagi mo. Sa ministry, nagagawa po yun. Hindi po sa loob ng church. Sa loob kasi, or sa Sunday service po natin. Kasi sa Sunday service po natin, isa lang nagsasalita. Ang lahat ay nakikinig. Amen po ba? So hindi gaya po sa mga ministry natin ay ginagamit ang bawat isa. At yun ang dahilan kung bakit nagtukod or nagpatayo ang Diyos ng ministry, no? Para po sa atin yun. Amen? Okay. Galatians 6 verse 4 to 5. Tayo po dito. Sa verse 4. Kailangang suriin ng bawat isa ang sarili niyang mga gawa. Sa gayoy, nasisiyahan siya sa sarili na hindi ipinapantay ang sarili sa iba. Verse 5. Pagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng sariling pasanin. Verse 7. Huwag linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi maaring dayain. Inaani ng isang tao ang kanyang itinanim. Verse 8. Ang nagtatanim upang bigyang kasiyahan ang masamang pita ng laman, mula rin sa laman mag-aani ng kapahamakan. Ang nagtanim upang bigyang kasiyahan ng espiritu, mula rin sa espiritu mag-aani ng walang hanggang buhay. So balikan po natin ang verse 4. Sabi niya, kailangang suriin ng bawat isa ang sarili niyang mga gawa. Sa gayoy, nasisiyahan siya sa sarili na hindi ipinapantay ang sarili sa iba. Mga kapatid, iba't iba ang pagkatanim ng Lord sa atin, iba't iba ang pagpalago ni Lord sa atin, iba't iba ang pagkatawag ni Lord sa atin, at iba't iba ang personality po natin. Kaya hindi tayo pwede magko-compare ng sarili po natin sa iba. Hello? Hindi po natin pwede compare yun. Maging po sa pag-ministry po natin kay Lord, hindi din po tayo pwede magko-compare. Kung ginagawa nila yan, hayaan mo silang gawin nila yan. Gawin mo lang kung ano yung mabuti sa pakiramdam mo para sa Lord. Hindi po tayo maghanap ng iba, hindi po tayo mag-compare sa iba, kasi kanya-kanya po tayong pagharap sa ating Diyos. Amen? Ay kung ganyan siya, gayahin mo rin, di pareho kayo malalaglag. Di ba? Pero kung ganyan siya, tapos matinunanon ka, ma-bless mo siya. Ibig sabihin, ma-encourage mo siya. No? At dahil po doon, naging tularan ka niya. Amen? Eh, hindi po tayo pwedeng compare, maging sa ministry natin ginagampanan sa harapan ng Lord, hindi po natin ito pwede i-compare. Kasi ibang gift niya, ibang gift mo. Ibang personality niya, ibang personality mo. Di ba ba? At ginagamit tayo ni Lord ayon sa ating personality. At magkaminsan, hindi din maiwasan na maging pasaway po tayo, kaya nga may mga leader tayo. Amen? Na siya pong magbabantay po sa atin. Sila pong magkukorek po sa atin. Sila yung nakakita kung ano, kung tama ba o mali ang ginagawa po natin. Kaya salamat sa mga leader po natin. Amen po ba? Amen. No, salamat sa mga leader po natin. Lahat po tayo busy actually. Lahat po tayo may ginagawa. Pero ginagawa po natin ang mga bagay para sa Panginoon dahil gusto po natin mapasaya ang Diyos sa buhay po natin. No, pag napasaya po natin ang Diyos sa buhay po natin, makikita din po natin kung gaano kabuti si Lord para po sa atin. Kasi nasayahan si Lord sa atin. At pag nasayahan si Lord po sa atin, nandun na lang simula na hindi po tayo nagre-reklamo sa harapan ni Lord. Dahil nasasatisfy po tayo sa ginagawa ni Lord sa atin. Tandaan niyo mga kapatid, ang mga Kristiyanong mareklamo, hindi sila nasasatisfied sa ginagawa ni Lord sa life nila. Kasi hindi nila nagagampanan ang kanilang responsibility ng matuwid sa harapan nila. Amen po ba? No? Katotohanan at katotohanan yan mga kapatid. No? Sabi niya, ang bawat isa ay dapat magdala ng sarili niyang pasanin. No? Ang bawat isa po sa atin. No? Lahat po tayo kinargahan din ni Lord ng cross. Hindi lang si Lord ang magkakarga ng cross. Tayo din po nagkakarga ng cross. At po pwede po
Ay, ang cross na dinagay ni Lord sa atin, pwedeng kapitbahay mo, pwedeng katabi mo, pwedeng pamilya mo, pwedeng asawa mo, pwedeng kahit sino na gagamitin ni Lord na maging cross mo. Amen? Eh, sa dami-dami ninyo. No? Kung ang cross ninyo ay si pastor. No? Kaya nyo yan kasi marami po kayo. Amen po ba? No? Uy, dali kayo. Alala ko itong mga bata nung Father's Day. Ang mga bata doon na maliliit at ng mga girl. No? Sabi, taksawan ko no sila mag-greeting sa ilang mga father. Father's Day man, no? Ay, assignment sila na from the heart, mag-greeting sa inyong mga father. Sabi doon. Nasawan sila. So, ginawa ng tatlo, hawak kamay po sila. So, dali dito kita sa lugar na hindi kita mistorbo ng mga bata. Mag-pray kita kayo. Di ba, mga bata po yun, ha? No? Pag-isipan nila na mag-pray kita kay Lord. Dahil alam nila na tulungan sila ni Lord na makakayanan po nila na makapagsalita dito sa harapan. Hello, mga bata pa yun. Humas tayo na mga ogs na po tayo enough no, sa harapan ng Panginoon. Amen? No, instead na mag-murmur o magreklamo, mag-pray po tayo kay Lord. Yan ang pinaka best na solusyon. Sabi pa po dito, huwag linlangin ang inyong mga sarili, ang Diyos ay hindi maaring dayain, inaani ng isang tao ang kanyang itinanim. So bawat isa po sa atin, sabi ko kanina, tinanim tayo ng Diyos na mabuting pagtatanim. At dahil mabuting pagkakatanim, mabuti din po ang magiging resulta po natin. Ang nagtanim upang bigyang kasiyahan ang masamang pita ng laman, ibig sabihin yung ating mga gusto lang, mahangarin po natin, no? Mula rin sa laman ay mag-aani po tayo ng kapahamakan. Ngunit no, ang nagtanim upang mabigyan kasiyahan ng Espiritu, ang Diyos, no, wala rin, sabi niya, mula rin sa Espiritu, mag-aani po siya ng buhay na walang hanggan. Na? Okay. So may mga katanungan pa ako dito. Conclusion na po ako, no? Katanungan. Sino ang nagtanim sa'yo? Kayo na po sasagot nito, ha? Pangalawa, sino ang nagpapalago sa'yo? Kailangan alam mo yun. Sino ba nagtanim sa akin? Ang mga tao, mga kapatid, ginagamit lang para tayo nasa loob ng simbahan na pero hindi talaga sila nagtanim sa akin, ha? Na sino nagpapalago sa akin? No? Sino nagpapalago sa iyo? Kung alam mo sino nagpapalago sa iyo, so focus ka kay Lord. Na, naging bukas ba ako sa pagtutuwid? O naging bukas ka ba sa mga pagtutuwid? Hello? Kinig, ha? Naging bukas ba kayo sa pagtutuwid? Pang-apat, mapipitasan ka ba ng bunga or nagbubunga ka ba? Ha? Pang-apat, napipitasan ka ba ng bunga or nagbubunga ka ba? Pang-lima, anong klaseng bunga mayroon ka naman? Diba? Kung napipitasan ka ng bunga, anong klaseng bunga mayroon ka? Anim, nakikilala ba ang Diyos sa pamagitan ng bunga mo? Oh, nakikilala ba ang Diyos sa pamagitan ng bunga natin? Okay, last verse po tayo. Hebrews 6:7-8. Sabi po dito, pinagpala ng Diyos ang lupang tumatanggap ng saganang ulan. At pagkatapos, pinag-aanihan ng bungang nakikinabangan ng magsasaka. 8. Ngunit ang lupang tinutubuan ng mga tinik at dawag ay walang kabuluhan at nanganganib na sumpain at susunogin sa impyerno. Doon sa question ko kanina, sa 6 na question, di ba? Ito yung kanyang solution, di ba? Pinagpala ng Diyos ang lupang tumatanggap ng saganang ulan. So, ano ba yung ulan na dinimension po? Di ba? Ano ba yung ulan na nais ng Lord? Ito po yung ang ating buhay ay naayon sa salita ng Diyos. Sabi nga ni Sir Abdo, sabi niya, magkaroon po tayo ng pag-uusap-usap, pero lahat ng gagawin po natin ayon sa salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos, walang laban dito. Amen? At magkaroon ng kapayapaan po yun. So, ang saganang ulan ito, kung ang salita ng Diyos nire-reflex po natin sa ating life, no? Sigurado, ang bunga ng banal na Espiritu ang siyang magiging bunga ng bawat Kristiyano. Amen? No? At sabi niya doon, pagkatapos, pinag-aanihan ng bungang pakikinabangan ng magsasaka. No?
nagiging pakinabang po tayo sa kaharian ng Diyos. Amen? No? Hindi po tayo tinawag ni Lord parang wala lang, parang anino lang dyan. Kundi lahat po tayo tinawag ni Lord para pakinabang sa kanyang hari. No? Proud ba si Lord sa atin? Diba? Yung buhay po natin, yung bunga po natin, natamisan ba si Lord? So, yung bunga po natin, satisfied ba si Lord? Po ba? No? Kaya nga, mga kapatid, di ba, ayon doon sa aking question kanina, no? Kung alam mo si Lord na nagtanim sa iyo, kung alam mo si Lord na nagpapalago sa iyo, alam mo rin kung sino ang sentro ng buhay. Tumayo ba tayong lahat? Thank you, Lord. Mga kapatid, hindi aksidente ang buhay po natin kung bakit tayo ay naroon sa loob ng bahay panambahan ng Diyos. Or hindi aksidente na nandito po tayo kabahagi sa pagtitipon na ito upang sama-sama po tayo magpurit magsamba sa harapan ng Panginoon. Ang Diyos po ang nagtanim po sa atin. Hindi nagkakamali po ang Diyos.